Christian faith. Visit newcitycatechism.com. Pinagsang kaluwasan, masadyang akalantahon, Radyo DYBS 1233. Hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines at ng Department of Education sa pakikipagtulungan ng Sea Oil Philippines Incorporated ang Paaralang Bayan sa Himpapawid dahil mahalagang magpatuloy ang pag-aaral ng bawat bata, may pandemya man o wala. Handa na bala ka mo mga bata? Iyari na ang ginpabaskog, ginpalapad nga coverage ng edukasyon sa kahanginan. Radyo Kampiyon, dala sa inyo sa Department of Education, CAG 1233, Radyo DYVS. Ang Department of Education nagaupod sa inyo, agod ang edukasyon, mapabaskog kag magapadayon. Radyo Kampiyon. .com. Handa. At lalo na sa aking katabing magandang dilag. Magandang hapon sa iyo, Teacher Amor. Tila yata iba ang ating gayak ngayon, Teacher Amor. Dahil sa hapong ito, pag-uusapan natin ang iba't ibang produkto ng ating bansa. Magandang hapon din sa iyo, Teacher Leia, at manigong bagong taon sa lahat. Tatalakayin natin ang mga nakukuha natin sa ating likas na yaman, gaya ng palay at tubo, mga gulay at prutas na nasa ating sombrero ngayon. Kaya pala, naiiba ang ating headdress ngayon, Teacher Amor. Mga bata, sa lahat ng mga nakikinig at nanunood, makikita nyo sa aming sombrero ang mangga, na ito ay produkto ng Guimaras. Makikita ang tubo, produkto ng ating probinsya Negros Occidental. At mayroon din akong balimbing, Teacher Amor. At saka mayroong pinya, ito ay pangunahing produkto ng South Cotabato. Makikita nyo rin ang kahel, na ito ay produkto rin ng Negros Occidental. Mayroon din tayong palay, ito ay ang pinakapangunahing produkto ng Gitnang Luzon. At mais ng Cebu, carrots at saka patatas na karamihan makikita sa Canlaon City. Wow! Alam mo ba, Teacher Amor, Yes, mayroon din Ma'am Leia. akong strawberry. At ang strawberry ay pangunahing produkto ng Baguio. Noong maliit pa ako, Teacher Amor, ang akala ko ng strawberry ay isang malaking puno. Nako, Teacher Leia, baka makuha pa yung iniisip mo. Alam mo ba mga bata, ang strawberry ay tumutubo sa maliliit na mga shrubs or bushes. At ito ay karaniwang madaling pitasin dahil ito ay may malalambot na tangkay. At dito sa atin sa Negros, meron din tayo ditong taniman ng strawberry. At yan ay matatagpuan sa Don Salvador Benedicto, Teacher Leia. Yes, Teacher Tala. Okay, so tingnan naman natin ngayon ang narito sa aking headdress. So mga bata, dito naman sa akin ay nakalagay rin ang tubo na produkto ng Negros Occidental. At narito rin ang halimbawa ng palay at dito naman sa atin sa Negros, malawak ang taniman ng palay sa Bago City. At kahit sa Murcia o dito din sa atin, marami ring taniman ng palay. Ito naman ay halimbawa ng dalandan at bawang. Maraming bawang o taniman ng bawang na matatagpuan naman sa Nueva Ecija. Ito naman ay halimbawa ng bayabas, makopa, upo, at ito ay halimbawa ng saging. Ang saging ay matatagpuan ang malawak na taniman sa Davao at meron din tayo dito sa Negros Occidental. Meron din dito ang ampalaya, mabolo, at meron din dito sili o bell pepper. So ito naman ay matatagpuan sa Ilocos, marami doon sa Bicol, marami doong maaanghang na
ang mga tao na may hilig doon sa maaanghang. So marami doon, Teacher Leia. Teacher Tala. Ikaw, gusto mo rin ba ng maaanghang? Medyo lang, Teacher Amor. Okay. So, Teacher Leia, ang mga nasa headdress natin ngayon ay mga halimbawa lamang ng mga likas na yaman na makukuha natin sa ating yamang lupa. Mamaya sa ating leksyon, patuloy natin na tatalakayin ang iba't iba pang mga produkto na makukuha sa yamang tubig at yamang mineral Mineral. natin. Oo nga mga bata, ito ay mga halimbawa lamang ng mga produktong makukuha natin sa ating likas na yaman. Ako si Teacher Leia, ang inyong guro sa hapong ito at samahan niyo kami sa pagtatalakay sa mga pakinabang pang-ekonomiko ng ating likas na yaman. At ako naman si Teacher Amor. Sama-samahan nating pag-aralan ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Una sa lahat mga bata, palagi tayong manalangin sa Poong May Kapal na tayo'y gabayan sa ating pang-araw-araw na buhay, sa ating mga gawain at ilayo tayo sa sakit tulad ng COVID-19 na naging pandemya na ng sanlibutan. Teacher Amor, sa araw na ito ay ipapaliwanag natin ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Kaya kids, sit back, relax, and enjoy. Dahil ngayong hapon, Teacher Leia, malalaman natin ang mga sumusunod. Ano-anong mga produkto at kalakal ang matatagpuan sa inyong pamayanan? Maihahambing mo ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon ng bansa. Mabibigyang katwiran mo ang pag-aangkop ng mga tao sa kapaligiran upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Bago pa natin ipagpatuloy ang ating talakayan sa hapong ito, ihanda ang inyong sarili dahil pag-aaralan natin ang bagong leksyon sa Quarter 2, Last 1, MELC 1.1. Kaya halina at sama-sama nating pag-aralan ang Araling Panlipunan 4. Nang sa gayon ay marami na naman tayong matutunan. Mga bata, ating tandaan ang ating aralin ngayon. Ito ay ang kasanayan at koda na naipapaliwanag ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng bansa. Pero bago pa natin ipagpatuloy ang ating talakayan sa hapong ito, susuriin muna natin ang mga sumusunod. Heto ang panuto. Sagutin ang mga katanungan base sa iyong karanasan. Isulat ang sagot sa papel. Sa atin namang mga nanunood dito sa Facebook Live, maaari ninyong i-type ang inyong sagot sa ating comment section. Narito ang ating unang tanong. Magbigay ng 2 bagay na makukuha mula sa kalikasan at kung ano ang naitutulong nito sa iyo. Uulitin ko. Magbigay ng 2 bagay na makukuha mula sa kalikasan at kung ano ang naitutulong nito sa iyo. Ang maaaring sagot, Teacher Amor, ay mga prutas at gulay na nagpapatibay at nagpapalusog ng ating katawan. O mga bata, ano ang inyong paboritong prutas at gulay? Ikaw ba, Teacher Amor, may paborito ka rin bang prutas at gulay? Siyempre naman, Teacher Leia, ang paborito ko ay ang napakadilaw na saging na nasa sombrero ko ngayon. Wow, ang sarap naman, Teacher Amor. O sige mga bata, ipagpatuloy natin ang ating talakayan sa hapong ito. Bilang isang mabuting mag-aaral, ano-ano naman ang maaari mong gawin upang makatulong na mapangalagaan ang likas na yaman? Isulat ang iyong sagot sa papel. Uulitin ko, ano-ano ang maaari mong gawin upang makatulong na mapangalagaan ang likas na yaman? Isulat ang iyong sagot sa papel. Alam mo, Teacher Amor, ang katanungang ito ay napakahalagang mapagbigyan pansin ng ating mga mag-aaral, lalo na
sa ngayong mga nangyayari sa Northern Negros. Oo nga, Teacher Leia. Kahit sa munti nating paraan ng pagtatanim ng puno, pagtatapon ng basura sa tamang lugar at pagre-recycle, ay makakatulong tayo upang maiwasan ang pagbaha na nararanasan natin ngayon. Oo nga, Teacher Amor. Kailangan sa lahat ng pagkakataon mga bata, maging responsable tayo sa paggamit ng ating likas na yaman dahil sa araw-araw dito tayo kumukuha ng ating pangangailangan. Tama, Teacher Leia, at tama din ang sagot ni Gadriza. Dapat daw na magtanim ng puno para mapangalagaan ang ating likas na yaman. Tama rin ang sagot ni Girlie. Wow, ang gagaling naman ng ating mga bata. Ay, oo nga, Teacher Amor. Pwede ba silang bigyan ng palakpakan? Wow, bigyan natin sila ng masigabong palakpakan. Talagang nakikinig ang ating mga manunood. Ngayon naman, Teacher Leia at mga bata, alamin natin ang mga produkto sa pagsasaka. Ang mga produkto sa pagsasaka tulad ng palay, mais, niyog, pinya, abaka, saging, halamang ugat, gulay, at iba't ibang uri ng bulaklak ay sagana sa ating bansa. Ang malawak na taniman ng palay ay matatagpuan sa gitnang Luzon. Sa Quezon naman, matatagpuan ang malawak na niyugan. Taniman ng abaka naman ang makikita sa Kabikulan. Nangunguna naman sa pagtatanim ng mais ang Cebu. Ang Tagaytay at lalawigang bulubundukin tulad ng Baguio naman ang kilala sa pagtatanim ng mga gulay, mga prutas at mga bulaklak. Malawak na taniman ng tubo, saging at kahel naman ang makikita sa Negros Occidental. Kape naman ang pangunahing produkto sa Batangas at Mindoro. Ang Bukidnon at Cotabato ang may pinakamalawak na taniman ng pinya. Wow! Ang dami pala ng produkto na makukuha mula sa ating pagsasaka, Teacher Leia. Yes, Teacher Amor. O, ano naman ang mga produkto ang makukuha natin sa pangingisda? Nako, napakarami rin. Heto ang mga produkto sa pangingisda. Sariwa at masarap ang mga isdang nahuhuli sa mga karagatan, dagat, luok at ilog ng Pilipinas. Ilan sa mga isdang ito ay ang bangus, tilapia, alumahan, tambakol, galunggong at karpa. Marami din ditong pusit, hipon, sugpo, alimasag at alimango. May mga produktong dagat din na ginagawa ng maliliit na industriya tulad ng bagoong, patis, tilapia at daing. May mga produkto din, Teacher Leia, na nakukuha sa ilalim ng dagat. Yes, Teacher Amor. Tulad ng perlas at kabibe na ginagawang palamuti. Katulad ng suot mo ngayon, Teacher Leia, ang Oo gaganda ng perlas na iyong kasuotan ngayon. Isa pang produkto na maaaring gawin buhat sa tubig alat ay ang asin. Kilala rin sa mayaman at malaking pangisdaan sa Pilipinas ang Look ng Maynila, Dagat Visayas, Dagat Samar, Dagat Sulu, Golpo ng Davao, Look ng Nauhan sa Oriental Mindoro, Look ng San Miguel sa Camarines Norte, Look ng Coron sa Palawan, Golpo ng Lingayen, Look ng Butuan sa Agusan at Look ng Istansya sa Iloilo. Wow! Ang lalaki at ang sasariwa naman ng ating mga nakukuha sa ating mga yamang tubig, Teacher Leia. Tama ka, Ma'am Amor. Lalo pa ang sugpo ang sarap, di ba? Oo, talagang napakasarap. Kaya mamaya pagkatapos natin dito, kumain tayo, Teacher Leia. Ha? Sure, Ma'am Amor. Isama na rin natin sila. Alam mo ba, Teacher Leia, maliban sa ating yamang lupa at yamang tubig, mayaman din ang bansa sa mga mineral. Kaya maraming Pilipino ang nagtatrabaho o naghahanap buhay sa minahan.
Isa ang Pilipinas sa mga nangunguna sa produksyon ng tanso, ginto at chromite. May matatagpuan ding minahan ng pilak, petrolyo, apog at platinum sa bansa. Ang mga lugar ng Baguio, Camarines Norte at Davao ay kilala sa mina ng ginto. Ang malaking minahan ng tanso naman ay matatagpuan sa bulubunduking lalawigan ng Surigao, sa Cebu, Pangasinan, Isabela at Zamboanga del Sur. Minahan ng pilak naman sa Batangas, chromite sa Misamis Oriental at karbon sa Quezon at Pulo ng Batanes. Matatagpuan din sa Palawan at Cebu ang minahan ng petrolyo, may makukuha ring platinum sa Bulacan at Rio ng Caraga. Apog sa Rizal, Abra at Pulo ng Guimaras. Bakal sa Samar, uling o karbon sa Antique, Surigao del Sur at Isabela. Ang dami din pala ng mga produkto, mga bata. Siyempre naman, napakasagana sa likas na yaman ng ating bansa, hindi lang sa yamang lupa, yamang tubig at pati na rin ang yamang mineral. No, Teacher Leia? At alam nyo ba mga bata, bukod sa mga nabanggit, meron pang mga iba't ibang produkto at kalakal at tutulong din sa pamumuhay. Ilan sa mga ito ang hinabing banig ng taga-Bisaya at nilalang sombrerong buntal na gawa sa Lukban, Quezon. Ilan naman sa mga tanyag na produktong pagkain na masarap ay ang biskotso ng Iloilo at ang piyaya ng Bacolod, Teacher Leia. Yes, Teacher Amor. Talagang matatamis rin ang mangga ng Guimaras at mani ng Cebu. Kilala rin ang mga taga Mindanao sa paggawa ng mga kagamitan na yari sa Kabibe, paggawa ng alahas mula sa perlas at sa paghahabi ng tela. Bukod dito, may mga maliliit na negosyo ng mga gawang lilok, ang mahuhusay na mga malililok ng Paete, Laguna at Mountain Province, at matitibay na bag at sapatos na kilala gawa sa Marikina. Wow! Marami rin palang nagagawa mula sa iba't ibang produkto sa ating kapaligiran, Teacher Leia. So, mga bata, talagang napakasagana sa likas na yaman ng ating bansa. Maraming likas na yamang tubig, yamang lupa, at meron din tayong mga mineral na nakukuha. Talagang ito ay napakahalaga para sa atin dahil dito tayo kumukuha ng ating kabuhayan. Ngayon naman ay maghanda ng ballpen at papel sa susunod nating gagawin. Tingnan natin kung ano ang inyong natutunan mula sa ating leksyon. Magbigay ng tig-5 halimbawa ng mga produkto o yaman na makukuha sa pagsasaka, pangingisda at pagmimina. Kopyahin ang chart sa papel at dito isulat ang sagot. Sa pagsasaka ay mga gulay, prutas, palay, tubo, bulaklak at iba pa. Sa pangingisda naman ay mga isda, sugpo, perlas, kabibe, alimasag at iba pa. Sa pagmimina naman ay mga ginto, pilak, tanso, petrolyo, apog at iba pa. Naku, ang daming nakakuha ng tamang sagot, Teacher Leia. Tama ang sagot, Nina Agustin, Julius, Judith. Wow, ang gagaling. Talagang alam nila ang iba't ibang mga halimbawa ng mga produkto mula sa pagsasaka, pangingisda at pagmimina. Ang gagaling naman ng ating mga bata. Ngayon naman ay sagutan natin ang mga sumusunod na gawain. Sundan lamang ng mabuti ang mga panuto. Panuto, kopyahin ang chart sa papel at kumplituhin ito sa pamamagitan ng pagtala ng mga yaman na makukuha mula sa pamayanan at kung anong produkto ang magawa nito. Ang magawa mula rito.
Para sa likas na yaman, sa isda, ang produktong nagagawa dito ay sardinas. Wow! Tama ang inyong mga sagot, mga bata. Halimbawa ng ating likas na yaman ay ang isda at ito ay ginagawang sardinas. Isa namang halimbawa ay ang troso o kahoy na ginagawang mga mesa, upuan, plywood at iba pa. Tama ang sagot ni na Chelsea, Judith at Julius. Ako talagang nakikinig sila, Teacher Leia. Oo nga, Teacher Amor. Ngayon naman ay sagutan natin ang mga sumusunod na tanong. Maaari ninyong isulat ang sagot sa inyong sagutang papel, mga bata, at i-type ninyo dito sa comment section. Pero bago kayo sumagot, tandaan muna natin ang mga sumusunod. Ang mga produktong makukuha sa pagsasaka, pangingisda at pagmimina ay nakakadagdag kabuhayan sa mga mamamayan. Ang mga produkto at kalakal na matatagpuan sa iba't ibang lokasyon sa bansa ay nakabatay sa anyo ng kapaligiran at uri ng pamumuhay ng mga tao rito. Ngayon, mga bata, sagutan natin ang mga gawain. Isulat sa papel ang titik ng tamang sagot ng mga produktong inilalarawan sa pangungusap. Unang tanong, dahil sa malapad na kapatagan sa gitnang Luzon, ito ang naging pangunahing produktong pang-agrikultura ng rehiyon. A. Mais, B. Palay, C. Kape, at D. Asukal. Uulitin ko ang tanong. Dahil sa malapad na kapatagan sa gitnang Luzon, ito ang naging pangunahing produktong pang-agrikultura ng rehiyon. A. Mais, B. Palay, C. Kape, D. Asukal. Wow, tingnan natin ang kanilang mga sagot. Tama si Rizalyn Ikot. Ang sagot sa number 1 ay B. Palay. Tama rin si Novi. At meron pa. Naku, tama rin Teacher Leia, sina Remy at Ben Marie. Ang gagaling naman nila. Bigyan natin sila ng palakpakan. At tama din, Teacher Amor, si Cherise Rock Torres. Letter B din ang sagot. Giselle Lumapas. Tama rin ang kanilang sagot. Ang gagaling naman nila. Tingnan natin ang ikalawang katanungan, Teacher Leia. Para sa ikalawang katanungan, alin sa mga sumusunod ang produktong hindi nagmula sa niyog? A. Coco lumber, B. Bunot, C. Langis, D. Marmol. Uulitin ko ang tanong, mga bata. Alin sa mga sumusunod ang produktong hindi nagmula sa niyog? A. Cucumber, B. Bunot, C. Langis, at D. Marmol. Naku, tingnan natin ang kanilang mga sagot. Oh, ang tamang sagot, Teacher Leia, ay letter D. Marmol. Tama si Chris Valdivieso sa kanyang sagot. Tama rin din si ang Angela Grace Tabares. Tabares. Si Giselle Lumapas, si Tija Tizag May, May, si Rani, si Jean, at si Julius. Julius. Naku, ang gagaling naman nila. Talagang nakikinig sila sa ating talakayan. Magaling, mga bata. Ngayon naman ay dumako tayo sa ikatlong katanungan. Bakit kakaiba ang prutas na durian na makikita sa Davao? A. Dahil ito ay malaki at makinis ang balat. B. Dahil ito ay may maliliit na buto at matatamis na lasa. C. Dahil ito ay may kakaibang amoy, ngunit may masarap na lasa. Or D. Dahil ito ay iniluluwas sa ibang bansa na nagdudulot ng malaking kita. Uulitin ko ang katanungan, mga bata. Bakit kakaiba ang prutas na durian na makikita sa Davao? A. Dahil ito ay malaki at makinis ang balat. B. Dahil ito ay may maliit na buto at matamis na lasa. C. Dahil ito ay may kakaibang amoy, ngunit may masarap na lasa. Or D. Dahil ito ay iniluluwas sa ibang bansa na nagdudulot ng malaking kita. Wow, tama ang sagot ni Madonna Libuon.
Aileen Sargento, Julius Ermillo, Lucita, at Katubig. Naku, tama rin sina Jocelyn. Tama rin sila Novi. si Queen Tigabi. Si Lucita, Katubig, at marami pang iba. Ang gagaling talaga nila. Palakpakan natin sila. Ipagpatuloy natin sa pang-apat na tanong. Kilala ang probinsya ng Negros Occidental sa produktong ito na matamis at ginagamit bilang pampalasa sa inumin at pagkain. A. Sugar beets. B. Asukal. C. Paminta. D. Asin. Uulitin ko mga bata. Kilala ang probinsya ng Negros Occidental sa produktong ito na matamis at ginagamit bilang pampalasa sa inumin at pagkain. A. Sugar beets. B. Asukal. C. Paminta. At letter D. Asin. Ang tamang sagot mga bata ay B. Asukal. Tingnan natin ang kanilang mga sagot. Nako, ang galing ni Angela Grace Tabares. Tama ang sagot niya. Si Chris din. Si Annie, Rizalyn. At saka si Gian. Si Tiza, si Ayon, si Gian Maxel. Nako, ang gagaling. Tama lahat. At saka alam mo ba, Teacher Leia, si Julius, kanina ko pa nakikita. Talagang tama yung sagot niya mula number 1. Oo nga, Teacher Amor. Ipagpatuloy natin mga bata sa panglimang tanong. Ano ang pangunahing produkto ng Marikina kung saan naging kilala ito sa buong mundo? A. Sapatos. B. Damit. C. Bag. At letter D. Sombrero. Uulitin ko mga bata. Ano ang pangunahing produkto ng Marikina kung saan naging kilala ito sa buong mundo? A. Sapatos. B. Damit. Letter C. Bag. At letter D. Sombrero. Mga bata, ang tamang sagot ay letter A. Sapatos. So, napakagaling naman ni na Ayon, ni na RJ, Rizalyn. Teresita. Nako, ang daming nakakuha ng tamang sagot. Tama rin si Nagadriza, Girly. Nako, si Minnie, tama rin. At Tsaka si Mark, Agustin. tama din. Ang gagaling talaga ng mga nakikinig ngayon, Teacher Leia. Ngayon naman, para sa ating refleksyon sa araling ito, alamin ang lalawigan o probinsya ng iyong magulang at kung ano ang mga produkto mula rito. Ulitin ko, alamin ninyo ang lalawigan o probinsya ng iyong magulang at kung ano ang mga produkto mula rito. Mga bata, ang alam ko'y lumaki si Teacher Amor sa South Cotabato. Anong produkto ba kilala ang South Cotabato, Teacher Amor? Naku, Teacher Leia, ang South Cotabato ay kilala sa produktong matatamis na pinya. Maraming malawak na taniman ng pinya roon. Wow, sana makapunta ako doon, Teacher Amor. Naitanong ko lamang yan, Teacher Amor, kasi bawat probinsya at lugar ay may ipinagmamalaki gaya ng trivia natin ngayong hapon. Oo, Teacher Leia, pero pwedeng-pwede kang pumunta doon. Pero ano ba ang trivia natin sa hapon na ito? Marahil ay excited na kayo sa ating trivia time, mga bata. Ano kaya ang ating trivia? Tungkol ba ito sa mga bayani ng ating lalawigan o mga simbahan sa Negros? Ngayon mga bata, ang ating trivia ay tungkol sa hanapbuhay ng mga tao sa isang lugar. Halina at pag-usapan natin. Wow, tingnan niyo ito mga bata. Kilala niyo ba ang halaman na nasa larawan? Kilala niyo ba kung ano yan? Ito ay ang halamang nipa. Ang nipa industry ang pangunahing kabuhayan ng kababaihan ng Ilog Negros Occidental. Ang nipa ay isang uri ng halaman na nabubuhay sa matuyo o matubig na lugar. Ngunit mas lalo itong lumalago sa matubig. Ang bunga nito ay maaaring kainin kung mura pa. Ang tangkay nito ay mapagkukunan ng tuba o nipa wine at ang dahon ay ginagawang pawid, pangbubong o dingding ng bahay. Alam mo ba, Teacher Amor,
Personal kong inilitrato ang hiblang ito noong nagtungo kami doon ni Mama Donna Libuon, ang aking kasamahan sa Felisa Elementary School noon, at nakipanayam sa mga gumagawa nito. Talaga, Teacher Leia? Yes, Teacher Naku. Amor. Ayon Anong sa mga ginawa niyo mananahi, mismo ng lugar, walang makakapantay sa tibay ng nipa na pangunahing produkto ng Sitio Inclaro, Barangay Vista Alegre, Ilog Negros Occidental. May hibla ang mga dahon nito na doon lamang makikita, kaya marami ang tumatangkilik sa kanilang pawid. Wow, ang galing naman pala, Teacher Leia. Ang pagtatahi ng nipa para gawing pawid, ang pangunahing hanap buhay lalo na ng mga kababaihan na nasa bahay lamang. Ang mga lalaki naman ang naglalagas o panaguso ng mga dahon sa puno at nagbibigkis nito. Noong nakaraang taon, 2020, ang bayad sa mga tao ay 70 pesos kada 100 na pawid at 60 pesos kada bigkis ng dahon. Binibili naman ito ng mga nangangalakal ng 350 pesos kada 100 na pawid. Teacher Amor, kahit na tayo ay nasa modernong panahon na, ang hanap buhay na ito ng mga taga-Sitio Inclaro ay nagpapatuloy dahil marami pa rin gumagamit ng pawid. Binabati ko nga pala ang mga taga-Sitio Inclaro at lahat ng mga taga-Ilog ng maligayang pakikinig sa inyo. Binabati namin kayong lahat na taga-Ilog Negros Occidental. Naway patuloy na lumago ang inyong kabuhayan sa paggawa ng pawid. At binabati rin namin ang lahat ng ating mga supervisor na nagmula sa Ilog Negros Occidental at lahat ng mga taga roon. Para sa kaalaman ng karamihan, ang last na ito ay may mga sanggunian upang mabigyang halaga ang mga nakasulat dito. Makikita sa inyong screen ang mga sanggunian at masusing pinag-aralan upang maipaabot sa inyo na mga mag-aaral ang tunay na kahalagahan ng edukasyon. Para sa ating sanggunian, Division of Bacolod Self-Learning Module, Araling Panlipunan 4, Quarter 2, Module 1.1. At ito ay isinulat ni Lyra G. Bravo, Handumanan Elementary School 1. Ang maligayang pakikinig sa lahat ng mga taga-Handumanan Elementary School 1 at 2 at Banas Negros Compendium Volume 2 2020 na isinulat ng inyong lingkod, Leia M. Pacurib, ng Emilia J. Garcia Elementary School at ng aking kasamahan, Madonna T. Libuon sa Felisa Elementary School. Binabati ko rin pala ang lahat ng mga nakikinig doon sa Felisa Elementary School, lalo na ang aking punong guro, dating punong guro na si Sir Allen Tiblero. Wow, binabati natin sila lahat. Magandang hapon sa inyo. Patuloy at sama-sama nating pag-aralan ang Araling Panlipunan na may tagline na Makabagong kabataan, bayani ng kinabukasan. Ating pasalamatan ang bumubuo ng AP-RBI team at ang lahat na nagbigay daan sa ating radyo eskwela. Sa muli, ako ang inyong lingkod, Teacher Amor ng EJ Garcia Elementary School. At ako naman si Teacher Leia ng EJ Garcia Elementary School. Ating ding pasalamatan ang Team RBI ng Araling Panlipunan na si Ginang Jocelyn C. Montealegre bilang scriptwriter at si Binibining Novi P. Makayan bilang layout artist. Ang ating magagaling na mga illustrator na si Binibining Mary Grace N. Prologo at Binibining Wela T. Gonzaga. Sa ating DEPS ng Araling Panlipunan na si Binibining Pinky Pamela S. Guanzon na walang humpay sa paghanap ng paraan upang mabigyan ng paraan upang maipaabot sa mga mag-aaral ang tunay na edukasyon sa kabila ng pandemyang ating kinakaharap ngayon. Huwag kaligtaang makinig at manood ng programa na naka-flash sa inyong screen ngayon. Ang schedule ng Grade 4 RBI ay tuwing 2:30 hanggang 3:30 ng hapon, tuwing Biyernes dito sa 1233 DYVS.
Halimbawang may hindi kayo maunawaan at maintindihan sa ating leksyon na nakasulat sa mga bahagi ng LAS, maaari kayong kumonsulta sa telepono na nakasulat sa likurang bahagi ng inyong LAS o maaaring mag-email. Para sa mga katanungan o puna, sumulat o tumawag sa Department of Education, SDO Bacolod City, Office Address, Rosario San Juan Streets, Bacolod City, 6100. At telefax numbers 034-704-2585 o mag-email sa address na bacolod.city@deped.gov.ph. Sa pagkakataong ito, umaasa po kaming mga guro na mas marami na naman kayong natutunan. Nang sa gayon, pagdating ng araw na makapag face-to-face na tayo, ay maibahagi ninyo ang inyong napag-aralan sa inyong kaklase. Hanggang sa susunod na episode mga bata, huwag kaligtaang manood at makinig dahil patuloy nating aalamin ang iba't ibang pakinabang pang-ekonomiko ng mga likas na yaman ng ating bansa. So Teacher Leia, ang susunod na leksyon natin sa Araling Panlipunan 4 ay pagpapatuloy pa rin ng ating koda o ating aralin sa leksyong ito. At sa susunod na Biyernes na yan, bago kami mamamaalam, aming binabati ang aming buting PSDS, Ma'am Grace Abaw, at aming punong guro, Ma'am Abel Mijola Edrada, ang aming mga kasamahan sa E.J. Garcia Elementary School, sina Ma'am Mini Salavante at ang aming OIC, Sir Agustin Torres, at sa lahat ng mga guro, binabati namin kayo, lahat ng mga nanonood sa atin, sa ating Facebook Live, maraming salamat sa inyong pakikinig. Handumanan Elementary School 2, Handumanan Elementary School 1, AMSES, sa Corazon Locsin, Sa Felisa Elementary School, yes, Teacher Leia. at marami pang iba. At sa lahat ng mga nanood saan mang dako ng mundo at saang dako man ng Pilipinas, maligayang panonood sa inyong lahat. Nawa, meron kayong natutunan sa ating talakayan ngayon. At sana ay patuloy kayong sumubaybay. So sa susunod na Biyernes, meron namang ibang leksyon na tatalakayin sa Aralin Panlipunan 4. Nawa ay patuloy kayong manood at sama-sama tayong matuto at tumuklas ng ating kasaysayan at ng ating kapaligiran. Nais din nating pasalamatan ang ating mga kasamahan dito sa studio, Sir RJ, Sir Bonard, at Sir Kobe. Oo, At sa salamat lahat sa ng inyo. mga nanonood dyan sa Division Office, maligayang panunood sa inyo at sa lahat ng mga Magandang bata hapon na sa inyong hindi lahat. ang hindi nakakakita sa amin sa FB Live, maligayang pakikinig sa lahat ng tumututok sa inyong radyo. Hanggang sa muli, maraming salamat sa pakikibahagi sa amin sa hapong ito. Paalam! Iwas COVID-19 tip. Mag-face mask at mag-face shield. Mag-social distancing.